Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Beside It. For today's video guys, kung kayo po ay naka-experience ng ganitong update or glitch, pag-usapan natin. Kanina guys, ilang beses ko nang na-receive itong notification na to. Pakita ko lang sa inyo para may idea kayo. Ito. Punta lang ako sa ating account. Ito guys. Nakakagulat, kala ko magkakaroon ulit tayo ng suspension or deactivation na naman ang ating monetization or demonetization ng ating account. Ayan. Nagulat ako guys. So, ang dami kong na-receive na ganito kanina. 1 hour ago, we limited your profile access to monetization tools. So, kung i-click natin yan guys, wala naman tayo na-encounter kasi nagkulay green naman siya kaagad. So, ano nga ba yung reason nito? Pag-usapan natin lang saglit at ano yung mga dapat natin tandaan if ever maka-encounter tayo ng ganito. Okay? So, Facebook monetization glitch 2025. Why creators see limited access or notification on how to handle it. Okay? So, isa na nga dito yung ating fellow creator na si Roldan Navales na naka-encounter din nito. Ayan. So, yun. We limit your profile access to monetization tools. Kala natin guys, magkakaroon tayo ng demonetization na page or profile. Pero buti na lang guys, 'di ba? Binalik naman kaagad ni Facebook. So what's happening? Ano yung nangyayari? Many creators are reporting a strange Facebook glitch where a notification keeps saying, eto, we limited your profile access to monetization tools. Kasi nga po, kapag ganito yung na-receive natin, possible yan, wala na. 'Di ba? Mag-worry na naman tayo kasi nga walang ads, walang stars, 'di ba, na mag-a-appear sa ating mga video or wala tayong mare-receive. So, buti na lang, then suddenly another notification says you can start earning again. So, possible merong update or merong security update sa Facebook. Well, check pa rin natin. So, this loop is confusing and stressful for creators, lalong-lalo na sa mga aspiring or sa nag-start pa lang or newbie. Especially after the content monetization program update. So, siguro, dahil nga po, nagkaroon ng update regarding dito sa CMP or Content Monetization Program is chine-check pa rin ni Facebook yung mga possible na ma-encounter natin sa mga susunod na araw, di ba? So, ito yung 3 main reason why this glitch happening. Ayan. Okay. Number 1. Ito. Number 1. System update bug. Okay. So, zoom in ko lang saglit. Ayan. Up ko lang konti. Yun. Okay. Number 1 is system update bug. After August 31, 2025, CMP update, Facebook is still syncing old account with the new system glitches like repeated monetization alerts are common. Okay, so malinaw dahil nga po yung ating mga old monetization or yung mga individual tools ay nagkaroon na ng transition papunta dito sa bagong content monetization dashboard or tool. Okay, so number 1, system update, yung isang problema. Number 2, policy violation checks. Okay, so chine-check ni Facebook kung tayo ba i-comply or sumusunod sa mga policy or content and partner monetization policy. If Facebook detects possible violation, even small one, kahit po mababaw o maliit, like reuse content or background music, your access may flip between limited and eligible while under review. So, kung yung mga content po natin na na-upload sa ating profile or page, i-double check natin baka meron tayong copyright violation or reported content. So, yung usually nare-report naman na content, yung mga talagang mabibigat. Like for example, child nudity, yung mga sexual content, civic issue, yung mga sensitive politics. Guys, ang dami ko nakikita mga politics na pinopost. Be very careful.
Kasi nga, alam nyo naman, kahit wala na po yung fact checker ni Facebook, inalis na nila yan, independent na lang yung nag-check, ay alam nyo naman na pwede pa rin yan mass report. So, iwas muna tayo sa mga ganyan. Actually, talagang, ito yung nakikita ko every scroll ko kay Facebook, merong update regarding sa issue sa Pilipinas. And wag natin muna tayong mag-upload ng ganyan or iwasan muna natin mag-upload, lalong-lalo na, di ba, kung hindi pa legit or wala pa napapatunayan. So, be very careful kasi nga baka maging cost din yan ng demonetization or mas malaking problema. So, ingat po tayo. Okay? So, yan po yung mga sensitive topics na pwede tayong ma-under review or ma-plug ni Facebook. So, number 3, dashboard refresh delay. The monetization dashboard and notification are sometimes out of sync or hindi pa siguro na transition or hindi pa talaga na lilipat lahat sa bagong update, causing repeated alerts even when your account is actually fine. So, wala kayo dapat ikabahala sa nangyari kanina. Actually, siguro, yung iba, may naka-experience na ito ng mga nakaraang linggo or buwan. So, tayo pa lang yung affected ng yung iba pa. 'Di ba? So, baka ma-encounter nyo lang to at mag-worry kayo na kung ano yung gawin nyo, baka baguhin nyo kagad yung payout setting nyo or meron kayong magawa na mali sa account nyo. So, pag-isipan muna natin. Okay? So, ito yung 3 things creator need to remember. Okay? Number 1, check your creator dashboard, not just notification. So, totoo po ito, no? Meron din po kasi tayong mga nare-receive na ganitong notification pero phishing. Okay? Na notification. Once na-clinic mo yan, ma-redirect ka sa certain page, tapos kailangan mo daw mag-fill out ng mga necessary details for you to be able to recover your account or mabalik yung monetization nyo. So, be very careful. Huwag nyo pong i-click muna itong mga yan kapag po nakita nyo yung nag-pop up or nag-appear sa inyong page or profile. So, wag nyo yung i-click muna yan. Ang dapat nyong gawin, instead na i-click nyo yan, pumunta kayo sa mismong, tawag dito, dashboard. Kung profile yan or kung page, dito kayo mismo magdadirect sa monetization. So, dito nyo makikita kung meron po kayong violation or limited yung way nyo to earn dito sa Facebook. So, makikita nyo dito kulay red or kulay yellow. Okay? So, as of now, wala naman tayo. So, ingat po kayo sa pagkiklik dito sa mga notification. Kasi nga, ginagamit din yan ng ibang illegal activities or pang-i-scam or pang-phishing. Ibig sabihin, kinukuha yung mga details natin para po makuha nila yung inyong account or yung access nyo para sila din is magkaroon ng access at i-remove kayo bilang admin ng page nyo. Once na po yan ay nangyari, matagal po na proseso para maibalik. If ever maibalik man yan, possible lahat ng monetization nyo ay hindi na babalik or tatagal na yan ng demonetized account na siya. Okay? So, ang dami ko na-encounter na ganyan. So, wag kayong mag-click sa mga notification. Instead, mag-direct kayo sa professional dashboard. Pangalawa, avoid policy violation. Even small mistake, like for example, copyright music, reuse video, harmful content can trigger auto limits. So, be very careful sa paggamit ng mga copyrighted material, kahit music, pictures, or video. So, laging tandaan, dapat po comply sa mga policy ni Facebook. Pangatlo, be patient with updates. So, kailangan talaga natin maghintay, magtiyaga. Meta is still rolling out the CMP or Content Monetization Rules. Glitches like this actually settle after 24 to 48 hours. So, yon. Kung sa tingin nyo medyo matagal mawala or mabalik ang inyong monetization, kailangan nyo muna mag-post, kailangan nyo muna maghihintay ng 24 hours or
48 hours para bumalik. Huwag nyo munang i-off yung inyong professional dashboard kung kayo po ay naka-profile kasi po babalik yan sa zero, madidelete yung inyong mga data. So, kung mayroon kayong kukunin na data, wala na kayong makukuha kasi nga deleted na, back to zero. Okay? So, ito yung take away natin before po tayong matapos. At guys, kung umabot kayo dito at naibsan ang inyong pagkabahala dahil sa update na to, please consider subscribing and click the notification bell para po kung meron tayong next video update, manonotify po kayo kaagad. And pa-share and pa-like na din po itong ating video. Ito yung take away natin. Don't panic if you see multiple limited monetization alerts. It often glitch, not a permanent ban. Hindi po kayo mape-permanent ban sa monetization. Always confirm inside Meta Creator Dashboard before making any decision. Alright, maraming salamat. At kung nakatulong, again, click nyo na lang yung subscribe button. Pa-share, pa-like po itong video natin para po mapansin pa tayo ni YouTube at mas marami pa tayong video na ma-upload. See you again sa next video. Bye-bye!